Kasi po, nung December 21 po ng gabi, nakipag-inuman daw po sa, yun nga po, sa bahay ng suspect po. Dinaanan po ng kapatid namin na bunso, tsaka yung tita ko po na nandun po sa mismong bahay ni Dodoy. Nasa duyan daw po nakahiga. Si tatay? Opo, habang medyo may palitan na po na salita. Siguro po away o ganon. Pero ang sabi daw po ng tatay ko na wag na daw pre, yung ganon daw po ang sinasabi. Tapos umalis na daw po si tita tsaka yung kapatid ko. Yun na daw po yung last na nakita nila si tatay. Nabahala na po kami, kaya nakita na po namin na nandun na po sa dagat nung nagkalat na po yung post namin. Hello ma'am. Ma'am Emma? Apo. May gusto po kayo sabihin tungkol dun sa nangyari kay tatay? Tinawag daw siya, kinanay ko nung Dodoy. Sinabihan niya na dugo daw yun ni tatay na nandun na nagkalat. Saan niya nakita yung dugo? Doon po sa sa may bahay nila, sa may haligi po, tsaka yung pang nung motor sa dagat, yung sagwan po. Kaya nabahala na po kami, yun. Nagpunta po ako sa pulis noon. Kayo ba meron kayong alam na motibo o maaaring pinag-awayan nitong sila Dodoy tsaka si tatay? Sa pagkakaalam ko kasi, wala naman din yung kaaway yung tatay ko. Paglasing lang talaga po kasi yun. Medyo maingay po talaga kasi yun, paglasing. Makulit. Saka madaldal po, makulit, ganun. Yun lang. Kaya yun po yung naisip namin na baka nagdadaldal tatay ko, baka nainis sila or ganun. Sa ngayon po ay ongoing pa rin po yung investigasyon natin sa nangyari kay Dominguito Inano. Base po kasi sa mga circumstances ng pangyayari, hindi po namin ma-file ang kaso dahil wala po kaming kulang po ng probable cause ang nangyari kasi wala pong personal witness. And at the same time, nung na-recover po yung katawan ni Dominguito Inano po sa Biri Island, nag-conduct po ang ating Regional Forensic Science Unit ng autopsy. Ang lumalabas po na resulta ng kanilang medical legal report ay ang head and neck part po ng biktima ay wala pong nakita o na-note na external injuries. Ganun din po, wala rin po nakitang hematoma sa kanyang bungo or fracture. Ganun din po yung thorax at abdomen part po ng ating biktima ay wala pong na-note na external injuries at fracture sa kanyang anterior and posterior ribs. Sa kanyang upper and lower extremities, ibig sabihin sa kanyang katawan po, wala rin po nakikitang injuries. Ngayon pa man, yung lumalabas po na cause of death is undetermined ang note ng ating medical legal officer po dahil sa advanced state of decomposition ng biktima. Kung gusto po ng pamilya na maliwanagan yung cause of death talaga ng ating biktima, mas marapat po magpagandak po sila ng another autopsy para makita po talaga kung hindi po sila kumbinsido na may foul play po na nangyari. Siguro, pwede nating i-refer sa NBI kung anong pang pwede nilang matingnan. Sir, yun pong paddle na nakita nila, tinignan niyo po ba kung may yung DNA nun, kung sakali? Kung may DNA yun na yung parang dugo na nakita? Bale po, sinabit po namin yun for further blood test po at hinintay pa po namin yung resulta po nun sa Regional Forensic Unit po. Sir, ano pong sabi nila Danny tsaka Dodoy kung saan po galing yung parang dugo doon sa paddle tsaka sa pader? Ang aligasyon po nila ay hindi po nila alam. Wala po silang kasi nung inimbitahan po natin sila for custodial investigation, pero ikum po ang kanilang bibig at ang ini-insist nila na diwahiwalay nga daw po sila pagkatapos po gano'n. Sir Dodoy, kayo po yung huling nakasama. So, natural lang po medyo syempre kayo po ang napagsususpetsahan. Pero kung meron po kayong alam na kung sasabihin niyo po na hindi kayo yon at may alam kayo kung sino maaaring gumawa nun kay Tatay Dominguito, baka po pwede niyong matulungan kami o yung pamilya. Kung sa pagtulong lang, kahit hindi ako sitahin, permanente ako tutulong kung alam ko ang nangyari. Dahil bayaw ko yun Opo. Ano bayaw po bang nangyari, sir? Na yun. Anong nangyari nung gabi nung nag-inuman kayo? Kasi may narinig po yung tita nila na nagtatalo kayo. Meron po bang pagkakataon na nagtalo kayo? Tapos, paano po ba kayo natapos yung inuman ninyo? Yung anak nga mismo ni Bayaw Ikil, dumaan ng alas 11 ng gabi. Ang sabi niya sa kinumagahan,
sa mga pulis, dumaan daw sila ng alas 11 ng gabi, silang dalawa, magkaina, nagkukulitan ng dalawa, ako natutulog ako. Oh, ano man ang mga gawa ko, wala ako na lalaman doon sa gawa nila kung kasagutan sila. Kaya wala akong masasabi na kung nakita ko ano, hindi ako minister, hindi ako kahit ako po hindi sabihin na magtitistigos. Magtitistigos ako kung nakita ko talaga ang ginawa nila. So, Bahay sir, ko yun eh. Ano pong nakita ninyo? Nakita niyo pong dumating si Tatay Dominguito sa inyo? Ay tinawag ako mag-alas 7 ng gabi. Tinawag ako, inaya ko ng pag-iinom. Dahil bayaw ko yun. Okay, niyaya kayo Sabi mag-inom. ko, hindi ako iinom. Hindi kami nangapunan mag-asawa. Wala kami napunan yan. Okay, so nag-inuman sa bahay ninyo. Pinilit ako po niya na mag-inom kami. Umano naman ako dahil kako baka magamot yung gutom ko sa pagkainom. Yun, uminom ako. Mga dalawang tagay kaming dalawa man si Bayaw Ikil. Dumating yung tao na yun, si Dani. Kilala niyo yung Dani na yan? Kumpare ko pa ngayon eh. Kumpare, Pero okay. hindi pa nag-isang taon ng pagkapare namin. So, nung dumating si Dani, anong nangyari? Nag-away ba sila? Nasaksihan mong nag-away ba sila? Hindi. Nung hindi pa ako natutulog, walang away sila. O tapos nakatulog ka? Opo. Nung nagising kayo, wala na sila o nandun pa? Ay, aga na ako ma'am na gising. Maga na. Yun pong paddle na nakita sa bahay ninyo, kanino po yun? Ay, sa akin po. Okay, yung parang may nakitang dugo doon. Alam niyo po kung bakit parang may dugo yung paddle? Yun nga eh. Nagulat ako. Bakit ka ako nagkaroon ng dugo yung sagwan ko? Chairman, tama po ba na ang Danny De Lima ay sa ngayon po ay hindi na po, wala na po, nagtatago Wala na po. Gayon din po yung pamilya po niya. Ganito po yun, ma'am, ano? Nung natagpuan si Ikil doon sa bayan ng... Doon lumutang yung bangka niya sa Labisares, malayo yun sa amin eh. Nung natagpuan na, pagdating daw ng gabi, umalis yung Dani kasama yung pamilya. Yun yung nalaman namin sa usap-usapan dito sa amin. Major Samir Hamin, na-imbestigahan nyo na po ba itong background ni Danny De Lima? Kasi po, yun, apparently, at large na po siya. So, malamang may dahilan po ng bigla niyang pagkatago at hindi alam ng pamilya kung bakit biglang umalis o nawala. Hindi po ba lead ito na dapat sinusubukang sundan na or imbestigahan ng ating mga investigador? Actually, aware po kami, ma'am, na wala na po sa area si Mr. Daniel De Lima. Sa ngayon po, yung investigador natin at yung mga intel natin, nagagilap na rin po kung saan po yung kwan niya. At kung ano yung compelling reason niya bakit nagawa niya pong umalis sa Mondragon, whether it be coincidental o kolektado po dito sa kasa na to. Sir, next week po, ifa-follow up po namin ito. Lalo na po yung resulta ng blood test, saka po yung sana matuntun na ang lokasyon nitong si Danny De Lima. Sige po, ma'am. Yes po, ma'am. Tayo po ay aakit na po sa Provincial Director para mas mapabilis na po yung pag-iimbestiga. Lahat po ng mga lab po na yung mga DNA po ay maipaprayo na po ano natin sa NBI. Try NBI natin na rin po. Opo. ipasok ang NBI. Ipasa yung kaso sa NBI para mas matutukan. Tsaka kung pwede pang ma-check ulit yung medical legal. Yes, attorney. Yung Opo. nung katawan ni tatay. Ma-review. Sabi ko po nung pag-uwi ko, pwede po siya pa-DNA. Sabi po, matagal daw po yun, mga 5 years daw po yung resulta. 5 years. 5 years? Sino nagsabi po na 5 years? Si Sir Pinka po. Kalokohan naman yun. Yung sasabihan mo na 5 years yung DNA, grabe na mga ano yun. Saan Ano pong po, police station investigador po po yun? siya ng MPS Mondragon po. Mini-mislead sila. Para wag na lang i-pursue. Kung 5 years, kung ako baka sabi ko, wag na nga. Opo. Parang gano'n na, parang babaliwalay na lang namin daw. Awa na ata gano'n. Patawag po natin yun, no? Sa tanggapan na rin po nila PD para po matanong din po yung mga ganon. Yung sa investigation po, iaakit na po natin. Provincial Director na po ito, ha? Para mabilis po no, yung sagot po sa inyo pamilya. Itong Sergeant Balando, yung po investigador. investigador po. Siya po yung Paras lang po yan sila, palitan lang po. Sila. okay. Ito yata yung ayaw magpa-interview. Sinabi kasi dating medyo na balljack na ni Yung- Idol. Pagka napapagalitan, dahil lang may mali yun. Pero hindi pwedeng, wag nang magkakausap. Parang pag tayo na pagalitan na nanay, may mali kasi. Ayusin yung trabaho, tapos okay na yun. Hindi yung iiwas na tayo.
Kasi kung tama naman yung trabaho natin, walang dahilan para umiwas tayo matanong. Ma'am, muli po ang aming pong taus-pusong pakikiramay, ma'am. Ha? Wag po kayo mag-alala, nakaalalay po kami sa pamilya po ninyo, ma'am.